felt honored to be elected by the members of Congress. I wasn't shocked because I was already part of the Committee on Justice, and we were already preparing. We had been preparing so much for the Committee on Justice hearing. So, sa totoo lang, tuloy-tuloy lang po yung trabaho namin. Parang hindi lang siya natigil. But again, I'm very honored to have been elected by my colleague. As early as now, ano pong mga preparations ninyo dyan sa prosecution team, Representative Zamora, ma'am? Yes, we've been meeting daily. We are, of course, preparing for trial. We have our assignments already, meaning we have specific articles that were assigned to us, and we will be handling different portions of the trial stage, meaning we will be presenting evidence, and we have our own assignments as regards the presentation of evidence. And yun po ang ginagawa namin. We base our discussions on last year's discussions dahil last year po preparado naman din po yung prosecution team noon, and we are just beefing up our evidence, our documentary evidence, our testimonial evidence. Inaayos po namin, dinadagdagan lang po namin ang mga ito. Sariling assignment, meaning nagkaroon na po ng hatian doon ho sa mga nakatukang articles of impeachment na hahawakan po ng mga team member. Ganun ho ba? Well, all of us were involved in the committee hearing. So I think all of us are familiar with the evidence for each article. Apat po yan. But I think they also asked us where we wanted to join, which article we wanted to choose. And because I was already familiar with the grave threats issue, because that was the article I was assigned to last year, and kasali po ako sa nagprepara ng draft pleadings last year. So I said I should be part of the grave threats team again. Paano kung halimbawa mag-file ho uli ang kampo ho ni Vice President Sara Duterte ng petition doon po sa may Supreme Court para ho ideklara na ang impeachment case or ang impeachment complaint laban sa kanya ay illegal from the beginning, or halimbawa mag-file ho siya ng motion to quash? May mga ganito ho ba kayong pinaghahanda ang mga senaryo? Siguro bago ko sagutin yan, dapat natin tandaan na walang other legal constitutional option ang ating mga senador kundi to proceed with trial. Diba? Ito yung lagi nating sinasabi na proceed with the trial shall proceed forthwith, meaning right after matanggap nilang articles of impeachment, they have to constitute themselves as an impeachment court. Tapos, tuloy-tuloy na po yung procedure, yung proceedings, at tutuloy na nga po yung trial. So, sa ating saligang batas, wala po silang option na mag-file ng motion to quash, motion, whatever dilatory motion that they want to do. In fact, yan po ang sinasabi natin last year. Kaya, kinu-question din natin ang kanilang ginawa. Madami po tayong comments, ang mga abogado po, mga laws, deans, madami pong comments sa mga ginawa last year ng ating mga senador. But anyway, nandito na nga po tayo. Sana po ay maalala nila na under the Constitution, wala nga po silang ibang dapat gawin. Ang isa po sa mga favorite motto ng mga planner, kapag wala daw kung plan B, there's no plan at all. Sa panig po ng prosecution team, may plan B ho ba tayo, Representative Zamora, ma'am? Plan B, sa totoo lang po, kami naman ay nagpe-prepare for trial. To tell you honestly, we don't have a plan B, but maybe there will, if that time comes, then we will file the necessary pleadings before the Supreme Court. That's possible. But right now, yung 11-man prosecution nyo po ay nagpe-prepare for trial. We are studying our law books. We are reading and reviewing briefs,
question and answers for witnesses. Yun po ang ginagawa namin. Dahil para sa amin po, wala naman pong choice kundi tumuloy sa trial. Dahil yun lang po ang tama, yun lang po ang constitutional at legal na step o na proseso. So ngayon kung may gawin gawin ang ibang senador na illegal o hindi sumasang-ayon sa ating saligang batas, then there are legal remedies for that. Okay. Bubuever yung follow-up kay Representative Zamora. Araw po, Representative Zamora, nakatakdang mag-convene na po ang Senate bilang impeachment court. Ano po ang plano naman po ng panig po ng prosecution panel? Actually, ang nakalagay po sa sulat ni Senate President Cayetano kay Speaker Bogie D ay they will let me get that para eksakto, no? Which shall be convened on May 18, 2026, 3 p.m. or at the soonest possible time, absent any question on the rules and procedure relating to the transmitted articles. So, gaya po na sinabi ko, umaasa tayo na gagawin nila ang trabaho nila at mag-convene sila as an impeachment court, after which they will proceed with trial. Of course, napansin lang nga din natin dito sa kanilang sulat na meron ditong absent any question on the rules and procedure relating to the articles. So medyo may kaba kami na baka may balak nga silang mag-raise ng questions just to delay the proceedings. May mga pangamba rin po na ang nangyari pong pagbabago nga sa Senate leadership ay para isulong po yung posibleng pagbabago sa Senate Rules on Impeachment. Lalo na marami sa mga miyembro po na majority black ay kabilang po sa tinatawag na Duterte Black. Ano po yung observation niyo po dito, Representative? Actually, nabalitaan nga po namin na may, lalo na po last year, no? Gusto nga nila baguhin last year yung Senate Rules on Impeachment. Ngayon, ang balita namin dahil pressed for time, parang ayaw naman po ni Senate President Cayetano na baguhin ang impeachment rules po nila na lagi naman po nilang ginagamit. So umaasa kami doon. But of course, you never know, lalo na nga nagpalit-palit nga sila ng liderato doon. But kami naman po, basta ang aming preparation is for trial in accordance with the existing rules. I think siguro para sa kaalaman ng iba, ang example po nung gusto nilang baguhin noon at least ay yung paggamit ng judicial affidavit. Ito po yung, pleading na sinasubmit natin imbis na marinig ng taong bayan ang testimonya ng isang witness, nakalagay na lang po ito, nakatype na lang po ito sa papel, yung witness, identify na lang po niya yung signature niya at yung dokumento. So, hindi natin maririnig ang testimonya ng witness. Kami po sa prosecution, ayaw po namin yan kasi gusto natin marinig ng taong bayan kung anong sasabihin ng witness natin, di ba po? So, noon po ang balita namin, yun ang gusto nilang baguhin para hindi na maipresenta ang mga witness. Yung pagdating naman po sa corona trial, umabot po ito ng hanggang 44 days. Kung sakali po natutuloy na sa trial yung kaso naman po ni Vice President Sara, gaano po kaya katagal yung aabutin po nito, considering po yung bulto ng ebidensyang hawak po ng prosecution? Alam nyo, kanina pinag-uusapan nga namin yan. We don't have a definite time yet, but for the first 2 articles to, 4 na articles yan, ang estimate namin baka 1 buwan. Dahil po, as of the moment, meron tayong around 11 witnesses for the first 2 articles that we will present. Okay. Yung nababanggit po ni Chairperson Jervel Luistro sa mga nauna po yung statement, tip of iceberg pa lamang o maliit na bahagi pa lamang po yung naiprepresenta sa Justice Committee. Gaano pa po kaya karami yung pwede pong asahan ng publiko ng mga ebidensya? Opo. Yes, tip of the iceberg lang po yun. Remember, sa Committee on Justice hearings po natin, ano lang yun. Kumbaga parang
preliminary investigation, naghahanap lang po ng probable cause para lang po tayong fiscal doon. So hindi pa lahat ng ebidensya ang nailatag before the Committee on Justice. Bombo Genesis. Okay. Maraming salamat po for joining us sa Bombo Network News, Representative Zamora, ma'am. Hanggang sa mga susunod na kayo po yung makausap po natin, lalo siguro sa pag-usad na po ng trial. Thank you so much. Maraming salamat for joining us. Inaanyayahan ko po ang lahat na manood, makinig, makibalita patungkol po dito sa ating impeachment trial na gaganapin o itong impeachment process na nangyayari po. Mahalaga po ito dahil ito po ay tungkol sa accountability, tungkol sa tamang paggamit ng pera ng bayan. Ito po ay tungkol sa moral fitness ng isang tao to be the vice president, the second highest position in the land. Ang impeachment po ay proseso na yes, political and legal, pero ang punto po ng impeachment ay para protektahan ang opisina, ang tanggapan ng isang impeachable officer. Tinatanggal po yung tao para maprotektahan ang imahe, ang reputation nung tanggapan na iyon. At kung hindi karapat-dapat ang isang nakaupo, then dapat pong matanggal siya dahil ibang klase ang requirements for a person to be holding that office. Meaning, napakataas niyang tao and iilan lang nga po ang impeachable offenses. Meaning, mga grabe po ang ginawa ng isang taong ito para ma-impeach po siya. So, sana po ay subaybayan po nating lahat ang proseso ng impeachment at intindihin po natin ang mga issues na involved po dito. Okay. Again, maraming salamat po sa inyo at thank you so much for joining sa Bombo Radio Philippines. Ang kinatawan po ng San Juan City, mga kabombo, si Representative Isabel Zamora.